And hello guys, once again, welcome back sa ating munting channel, Chloe TV. Panibagong araw at syempre panibagong reaction video na naman po tayo ngayon guys. Sa ating mga solid EDSI supporters, maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hindi lang po sa akin, kundi sa buong team Kalingap, lalong-lalo na dito sa EDSI serye. Nako, sobrang napakalaki ang inyong naitulong guys dito sa ating team Kalingap, especially dito kay Kalingap Rob, no? So ito po yung interview ni Ma'am Charlotte of Cebu dito sa ating EDSI. So ito guys ang pinaka-hinihintay ng lahat, no? Na ma-interview silang dalawa ng sabay. Kasi nung mga interview ni Charlotte of Cebu, una na interview doon si Beyonce, pangalawang na interview si Kalingap Edo. So, this time, talagang kaabang-abang ito kasi sila ng dalawa yung in-interview dito ni Ma'am Charlotte. So, marami tayong malalaman about sa kanilang dalawa. Bibigyan po natin ng reaction yung pag-i-interview ni Ma'am Charlotte. At kung gusto nyo namang panoorin itong video na to ng buo, huwag kalimutan, puntahan po ang YouTube channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Naka-upload po ito doon sa kanyang channel. So this time, kukunin lang po natin yung ilang part ng interview at yun po ibibigyan natin ng reaction. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan subscribe sa ating munting channel. Isama nyo na rin po notification bell para every time mag-a-upload po tayo, updated po kayo. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan palaging suportahan ang ama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rob, at syempre si Jack Matubang. Suportahan din po natin ang ating Keyboys, Kalingap Partners, at ang ating mga charity vloggers sa Pilipinas. So kaya naman guys, huwag na natin patagalin pa. Siyempre, panoorin mo natin itong clip video na to. Scout ba? Ikaw kasi ay kilala sa isa sa mga magigiting na charity vlogger. Ang dami ng taong natulungan mo. So, maaari mo bang isalaysay sa amin yung pagiging scouter mo? Ito ba'y mahirap na trabaho? Kung sa trabaho natin, madali lang. Pero yung paghanap ng yung talaga sa panahon gamitan mo yung problema. Mahirap, saka hindi naman mapagod pero yung danger na andun kasi hindi naman palagi safe yung hindi mo alam kung sino lagi makakahalubilo mo sa daan. Ay, totoo. Minsan pag ako nag-i-scout, liblib pa, mapasok sa gubat, sa hindi mo alam na area. Medyo nakakatakot, mamaya kilala ka, mamaya anuhin ka. Nakakatakot yun bilang scouter. Kasi siyempre hirap i-risk yung sarili. Pero pag nagsa-scout ka kasama si Beyonce, ikaw pa ay komportable? Komportable. Safe? Di ko din dinilala sa mga alam kong delikado area. Sa mga lang yung alam kong madali lang puntahan. Dito lang sa medyo sa mga bayan-bayan lang na alam ko. So ano ang rason na sinasama mo si Beyonce sa pagsa-scout? Ano yung number one reason mo? Para sa parang mas maano yung samahan, saka mas siya maging makomportable siya sa akin. Saka pakilala ka niya ng lubos. Yung paano kami trabaho at maglingap. Yes! Yan po ang main reason nang matutunan, nang makita ni Beyonce na hindi talaga madali ang trabaho na ginagampanan ni Edo. Siya ay hindi lang nakapokus sa kanyang love team. Siya din ay kusang tumutulong sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong. So, how do you feel ba, ikaw, Beyonce? Sumasama ka na sa scout, no? Hindi na natin makakaligtaan yan. Anong nararamdaman mo sa tuwing kasama mo si Edo? Masaya siya. Oo, bukod sa masaya, dahil. Bukod sa masaya, may natutunan ka ba sa bawat kilos na pinapakita niya sa iyo? Siyempre. So sa pagsa-scout, ano ang hindi mo makakalimutan? Anong hindi mo makakalimutan? Ano yung naging aral mo nang habang kasama kanya sa pagsa-scout? Hindi madaling hindi yung pera, yung ganun. Tapos, ang tawag dyan. Pwede kang sumigaw, Day. Okay, ano pa? Tsaka parang naano ko yung sa buhay namin pag ganyan kakasama ko sa pag-scout na hindi lang kami yung ganun yung buhay bag-ate. Totoo yan. Marami pang nangangailangan ng tulong. Yeah, totoo. Kasi nga ikaw ay galing din doon, no? Yung buhay mo ay parang na-flashback mo ba
Sa tuwing na-flashback mo yung nakaraan mo, yung buhay mo dati, ikaw ba yung nasasaktan? Mas maganda din natin yung simula ka sa ano. Again, sabihin mo, nang sa ganun marinig nila, sige. Maganda ate din yung ano, yung nagsimula ka sa ganun. Sa mahirap. And then papunta na, umaangat na yung buhay mo. Totoo yan. Kasi mas lalo mong maiintindihan yung buhay ng isang tao. Diba? Kasi pag ikaw ay lumaki sa yaman, ilan lang sa kanila, no? Kadalasan kasi paglaki sa yaman, ay hindi nila mostly naiintindihan yung buhay ng mga taong naghihirap, di ba? Unlike kay Vianse, talagang kusa siyang tumutulong. Ito yung sinasabi ng mama mo, kung naririnig mo man sa interview, kung napapanood man, sabi ng mama mo, gusto ng mama mo talaga na paglaki mo, pag may income ka na, itulong mo din sa iba. Kasi dun ka man nakilala. Na tinulungan ka ng Team Kalinga. Oo, palagi niya sinasabi sa'yo, di ba? So, anong naramdaman mo? Yun yung wish ng mama mo para sa'yo? Hindi ate, ano, parang ano ko na din dati yung... Yun ang goal mo? Bakit ba? Wala pa ako sa kalimot na gano'n na. Parang yung isip ko gano'n na yung isip ko. So, very nice, no? Ngayon lang natin naalaman, hindi pa siya nakilala ng Kalingap, hindi pa siya naging party ng Kalingap. Ganun na talaga yung mindset niya, ang tumulong. Kasi nga naalala ko, sabi ng mama mo, alam ko ating marami din yan. Maraming naghihirap talaga. Totoo yan. Totoo yan. Ang dami talaga. At ang daming paraan para tumulong. Hindi lang pinansyal. Totoo yan. At yun na nga po guys, no? Ito po iilan sa mga tanong ni Ma'am Charlotte of Cebu. So dito nga po, sinabi niya na hindi naman siya mahirap, pero mapanganib nga lang. Hindi natin kasi alam kung ano yung pwedeng mangyayari, especially pupunta talaga sila sa mga liblib na lugar. So need talaga ng extra ingat, lalong-lalo na pag pupunta kayo sa mga lugar na wala kayong kakilala. Napakaano rin po yan, napakadelikado. Kaya masasabi rin natin hindi rin ganon kadali yung pagiging isang charity vlogger. No, hindi lang po pera yung ibubuhos mo dyan, kundi yung lakas ng loob. At saka, syempre, kaakibat na rin po yan yung puyat at yung panganib. Pero in fairness, talagang si Papa Eds sobrang napaka-dedicated sa kanyang trabaho as a charity. So, para sa akin, makikita natin sa kanya na napaka-easy lang para sa kanya. Although, makikita natin minsan siya na napupuyat, pero talagang yung dedikasyon niya is talagang umaapaw. So, yun ang maganda dito kay Papa Eds, no? At dito, tinatanong din po siya ni Charlotte of Cebu kung bakit sinasama niya si Biancy sa kanyang pag-scout. Ang sabi nga po dito ni Kalingap Edo, gusto niyang matuto si Beyonce and gusto niyang makita yung mga kababayan natin na medyo mahirap din ang mga sitwasyon. So gusto niyang matuto si Beyonce sa pag-scouter kasi malay natin baka in the future magiging charity vlogger din po ito si Beyonce. No? Hindi natin alam kung pwedeng mangyari. So yun, sinasanay niya para at least makita rin po niya yung kalagayan ng ating ibang kababayan. Especially po sa mga liblib na lugar na talagang kailangan ng tulong. Ayun, nakikita naman natin si Beyonce habang sinagot niya rin po yung tanong niya ni Ma'am Charlotte kung masaya ba siya na sinasama siya ni Kalingap Edo. Kitang-kita naman po natin yung kasiyahan niya, yung saya niya na talagang gustong-gusto rin po niya na sumama sa pag-scout. Andito nga rin po nagsabi niya or nagkwento niya na mula pa man noon, nung hindi pa siya naging parte ng Kalingap, gusto na po talaga niyang tumulong. Kumbaga passion na po talaga niya yung pagtulong. So ngayon parang ito na yung chance niya na makabawi dahil yun po talaga yung gusto niya. So ngayon guys, napakagandang isipin na kung noon si Beyonce yung tinutulungan, ngayon parang nabaliktad na yung panahon. Siya naman yung tumutulong kahit paunti-unti dun sa mga kababayan nilang medyo mahirap din po yung kalagayan. Yun lang po yung interview, yun lang po yung highlights natin doon, no? Doon sa pag-interview. Marami pa kayong malalaman doon, pero ito talaga yung pinaka gusto kong gawa ng topic. So yun po yung kinuha natin kasi gusto po nating marinig kung ano nga ba yung impact sa kanila, yung pagiging kalingap, yung
paglingap sa mga kababayan natin. So yun, napakaganda po ng kanilang sagot. Pareho po talagang pinag-isipan yung sagot nila, and makikita mo din sa kanilang dalawa na talagang bukal sa puso yung pagtulong nila. So yun yung maganda dito sa dalawang to, guys, na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, talagang hindi nila minamind, talagang yung sa puso nila, yung sa isipan nila is ang makatulong sa ating mga kababayan. So naway magiging good example po, hindi lang po si Beyonce kundi ang buong team Kalingap sa atin, na walang imposible sa taong gustong tumulong. So yun lang guys, napakaganda po ng kanilang topic dito, and siyempre saludo po tayo dito sa dalawang to, no? Kahit pareho sila tahimik na tao, pero iba yung dedikasyon nila sa pagtulong sa ating mga kababayan. So saludo po ako dito sa dalawang love team na to, kasi hindi lang puro kilig, kundi yung pagtulong talaga nila is nasa puso talaga nila. So hanggang dito na lang muna guys ang ating reaction video sa araw na to. Salamat sa iyong pagsama sa akin. At kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, huwag kalimutan mag-like and share, and of course mag-subscribe na rin po kayo. Muli po, ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat.